mga kapatid, ay magpapatuloy ng ating pag-aaral sa lesson 15 na po tayo. Yung pag-aaralan natin yung division sa Kaharian ng Israel. Nahati sa dalawa ito, sa Judah at saka sa Israel. The Northern at saka Southern Kingdom. Kita natin. Kaya dito na po tayo, lesson 15. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Makikita natin dito, ang pag-aaralan natin yung nahati, yung dalawang kaharian. Ang sa Israel, o doon sa kay Jeroboam, 10 tribo ang nasa norte. At saka dito naman sa Juda, kay Rehoboam, 2 tribo. Kaya pag-aralan natin ito na mga kwento kung ano ang makuha natin dito ngayong gabi. Kung nakikita natin sa screen, alam natin ay yung 12 tribo ng Israel. Diba? Makita natin. Si Manasi, Naphtali, Isakar, Ephraim, Benjamin, Simeon, Aser, Sibulon, Gad, Dan, Reuben at Judah. Iyan ang 12 tribo ng Israel. Ang Northern Kingdom ng Israel, yun ang sa bandang parte norte yan. Ang kapital nito yung Shechem at naging Samaria, yung sa kaharian yan ni Jeroboam. Ang tribo na tinatawag nila yung 10 lost tribes. Ito sila mga nawala. Reuben, Simeon, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isakar, Sibulon. Bakit tinatawag sila natin tribes? Kasi ito sila, nagkawatak-watak ito, mga tribo nito. Dahil sa mga persecution at ang iba medyo nanghina na sa pananampalataya nila at kung ano-ano na ang ginagawa nila. Kaya tinatawag sila na lost tribes kasi nalupig sila ng mga kalaban. Kaya ang iba nagtago dito dahil natatakot sila na baka patayin sila. Kaya ito, the scattered tribes of Northern Kingdom of Israel. Ito sila yung mga hintil. Pero naniwala sila sa magandang balita. Kaya makikita natin dyan, no? Israel tsaka Judah. Yung uncircumcision dyan, siyempre mga hintil, mga Griego. Hindi po sila natutuli. Isa kogalian ng mga Hudyo, kailan matuli yung bata pagkatapos ng 8 araw. At saka sa Juda naman, 2 tribo. Dito kay Jeroboam, yung anak ito ni Solomon. Saka si Jeroboam dun sa Israel na itinalaga ng Diyos na maging ari. Kasi nahati na nga sa dalawa. Kaya itong Southern Kingdom, itong Judah, ang Northern Israel. Ang kapital niya, Jerusalem. Kaya dito sa Southern Kingdom, dito palang Jerusalem, sa Judah na ito. Ang tribo niya uh, ay dalawa lang ito, made up of Judah at Benjamin. Pero minsan, may mga Libay na mga Libita na tribo. Dahil ito sa Jerusalem, dito ang templo. Kaya ang mga ibang Libita na mga tribo, naghiwa-hiwa, kumalat sila. Pero siyempre dito sila sa Juda banda, dahil ang templo
ay dito sa Jerusalem. Kaya ginagawa nila ang kanilang gawain, mga Levita, sila ang mga pari sa mga lahi ni Aaron, yung the highest priest nila na sinusundan. Hmm. Kaya itong divided kingdom, Israel at Judah. The southern kingdom na ng Israel ay dalawa lamang ang tribo na nandoon, si Judah at saka si Benjamin. At minsan may mga Levita ang iba sa kanila dahil doon nga ang templo sa Jerusalem. Lesson 15 tayo ngayon, yung divided kingdom. So, ang pangunahing panimulaan natin, nang mamatay si Solomon ng 930 BC, ang kaharian ay maganda ang kanyang pamamalakad. Pero nang huli ay naging taliwas na sa gusto mangyari ni Haring Solomon. Ang iba ay na humaling na sa mga Diyos-Diyusan na kung saan yung mga huling araw niya, si Haring Solomon ay nagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At ang binhi ng kaharian ay nagkahiwa-hiwalay na kung saan ito ay sana sa simula pa lang naging maayos. Dahilan sa kadahilanan na si Haring Solomon ay sumamba doon sa mga Diyos-Diyusan, ay nagkawatak-watak sila. Kaya kahit na nangyari yan, yung kilalang kaharian ay nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon, lalo na sa kanilang espiritual na pamumuhay, yung kanilang political na kabuhayan, medyo na sumama o bumaba ang antas. Kaya nagkaroon sila ng kahirapan. Dahil sa ginawa nila na nagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi sumusunod sa utos ng Diyos, yun ang nangyari sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Panginoon. Hanggang sa mahati ito ang kaharian. Kaya yun nang mamatay si Solomon, o yung si Jeroboam na anak niya, yun ang pumalit sa kanya na hari sa southern part. Saka sa northern part naman, si Jeroboam. Kaya ang kaharian ay tumagal ng 120 taon. Kay Haring Saulo, yan ang unang hari, 40 taon. Sumunod si David, 40 taon. At yung mga panahon o taon ni Haring Solomon, 40 taon din. Kaya 120 taon ang itinagal ng kaharian. Kaya pagkatapos mamatay si Solomon, ang kaharian ay nahati. Dalawa kahati yan. 10 tribo doon sa norte, parte. Tinawag na Israel. Si Judah at si Benjamin, doon sila sa southern part na tinatawag din Judah. Kaya ang sa norte na kaharian ay tumagal lamang ng humigit kumulang sa 200 taon. At ito ay sinira ng mga Assyria. Doon sa 721 BC, sinira ito ang kingdom. Kaya nagka-watak-watak sila. Kasi yung Assyrian Empire dati, yung Babylonian, yun ang makapangyarihan. Kaya sinira nila ang kaharian ito sa Israel. Kaya yung sa Southern Kingdom ay tumagal ng 300 taon. At ito ay sinira ng Babylonia 586 BC. At ang pamamahala ng 10 tribo na tinatawag ito na lost tribes.
at saka pinarusahan sila ng Panginoon dahil sila ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya yung Israel idolatry dito sa ikalawang hari yan sa Kabanata 17. Kaya nung sa panahon ng Israel na nakuha ng Juda, sila ay lumayo na sila ang mga tao ng Panginoon, o mga anak niya. Lumayo sila sa Panginoon. At ang dito naman sa northern side ng Israel, about 200 years ang itinagal. Dahil sinira sila ng Assyrian Empire. At ang kaharian ng Juda, sumunod yan ng 150 na taon, 50 taon. Na Bakit? dagdagan pa. Hmm? Kaya Tiyak, naging taas. 150. Tiyak. Kaya yung ang nangyari sa Okay. Northern Kingdom, ang Asan ka na? hindi naman siya nasabi ng Biblia Aro, na Southern pakainin mo. Kingdom ay na namamahala ng 300 taon. Kahit na sa isang verses na wala tayong makita. Pero makita natin sa uh, timeline sa mga aklat ng o isa at ikalawang hari at isa at ikalawang kronika. Dito makikita na sila ay namayagpag o sila ay namamahala ng ng 300 taon sa Southern Kingdom. Yan ang nasasabi diyan. Ang mga punto dito na mabasa natin. Yung Southern Kingdom na Judah ay nagsimula pagkatapos ng mamatay si Haring Solomon. Nag-split sila o naghati. 931 BC. Si Rehoboam ang namumuna o naging hari sa Southern Kingdom. Anak ito ni Solomon o unang hari. Chapter 12 verse 20 to 24. At saka sa Judah naman, na talo ito ng Babylonia noong taon na 586 BC. At ang Jerusalem, dito nila nasira ito Jerusalem sa 2 King na mabasa natin. Chapter 25 verse 8 to 10. Yan ang mga punto dyan na makikita natin. Ang pag-aralan natin ngayon na teksto ay sa una hari mula 12 na kabanata hanggang 22 at mapupunta tayo doon, may makuha tayo doon sa kay Nehemiah na pag-aralan natin. Nehemiah chapter 13. Ang leksyon na makuha natin dito, subaybayan natin kung ano ang nangyari sa kwento doon sa nahati na kaharian pagkatapos namatay si Haring Solomon. O ano ang mga nangyari doon sa pareho sa Northern saka sa Southern Kingdom. Kaya may mga pangyayari na hindi maganda at mayroong maganda. Kaya yan ang ating mapag-aralan ngayong gabi. O ang lesson preview, kung kikita natin dyan. O, mapag-aralan natin ang 5 iba't ibang panahon na kung saan malalaman natin ang mga kwento na makikita natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Kaya ang teksto natin, 1 King chapter 12 hanggang chapter 22 yan. At kukuha tayo doon sa aklat ni Nehemiah chapter 13. Mapag-alaman din natin o mapag-aralan natin ang 5 lugar kung saan na magkaroon ng mga pagkabahagi sa ka,
imperyo o kaharian niya ring Solomon sa kanyang pagkamatay. O makita natin dito ang anim na elemento na kung saan ito ang naging bahagi kung saan nagkaroon ng division sa kaharian 931 BC. O malaman din natin ang apat na bagay na kung saan ang nangyari sa kasalanan ni Jeroboam. Kasi si Jeroboam, parte norte ito, yung Israel. Saka si Rehoboam, anak ni Solomon, dito sa southern part. Kaya yan ang mapag-aralan natin. Kaya itong divided kingdom, pagkatapos mamatay si Solomon, noong mga 900 BC, yung kaharian niya ay nahati dahil sa mga awayan sa mga political power o yung mga kung sino mamahala dito. Kaya nagkaroon ng division dahil gusto ng isa pamahalaan ng lahat. Ayaw naman ng isa. Kaya ang northern tribes na kaharian ng Israel at saka yung southern tribes na kung saan si Judah at saka si Benjamin at mga ilan sa mga Levita na doon kasi ang templo, doon sila gumagawa ng kanilang mga gawain. Kaya walang pagkaisa at walang lakas. Kaya nahati sa dalawa yung uh, kingdom ni Haring Solomon o yung Israel. O 722 BC, na nilopig sila o natalo sila ng Assyrian. O, tapos ng 587 BC, yung mga Chaldean naman o yung Babylonia na lumupig sa kanila. Kaya nagkawatak-watak sila. Lalo na yung 10 tribo na tinatawag na mga hintil. O itong General Survey, 1 King chapter 12 hanggang Nehemiah 13. Yun ang ipag-aralan natin. Nang mahati ang kaharian niya rin Solomon, nang siya ay mamatay. Pero nang buhay pa siya, siyempre hawak niya ang northern at southern. Pero nang mamatay siya, dito na ngayon nagkaroon ng division. Syria, yung itong kanyang mga kung saan mga lugar niya. Syria north of Mount Hermon to Euphrates, yung mga sakop ng kaharian ni Haring Solomon. O Damascus, yun ang capital city. Alam naman natin ang ngayon, di ba? Wala na yung presidente nila, si Assad. Wala na. Kaya Damascus ngayon, medyo oh, naging parang magulo pa. Hindi pa masyadong tahimik na lugar dahil sa mga rebelde na sumakop dito. Saka siya Sahel, o itong dominante na namumuno. At ito ay na bumagsak din sa noong 750 BC sa Assyria. Kasi labanan nga ito eh. Yung Assyria at saka Babylonia, nagkalaban-laban sila. Oh. Kaya mayroong hindi pagkaunawaan sa bawat bansa. Kaya nagkaroon ng mga teritoryo, paggawa ng teritoryo. Kaya itong Old Testament survey sa aklat ng unang hari, ang pinakamatalino na alam naman natin na hari ay si Haring Solomon. Kaya yung kanyang biyaya at nagkaroon din ng division. Kaya yan ang the wisest kings. Saka ito kay Nehemiah, yung rebuild at reinforce tong mga walls na kasi sinira ito ng mga Syria at saka Babylonia. Kaya inatasan si Nehemiah na kanyang itayo ito.
sa Moab. O, ito ang mga teritoryo ni Aring Solomon na, nang buhay pa siya. Kaso nagkaroon na ng dibisyon kaya nagkati-ati. East of the Dead Sea, sa kaligitnaan ng Arnon at saka si Red Rivers. Ito ay kontrolado ng mga malakas na mga hari ng Israel. Pero ito ay mga independente. Wala silang walang humawak sa kanila. Pero ang mga malakas na hari ng Israel, 'yon ang kontrolado sila. Pero independente, wala silang sinasakop. Edom, south of the Sea. Ito sa kay Judah naman ito na sa kay Judah at saka kay Moab. Mga Moabites yan ang mga kalaban ng Israel mula sa Pulpa. Hanggang ngayon sige ang labanan nila. Kaya kung makita natin dyan, Moab tsaka Edom, ito, labanan dyan sila. Arnon, itong sabi kayo ng mga teritoryo. Itong Didsi. Kaya nahati nga ito sa dalawang parte. Sa northern part saka sa southern part. So Israel, yung 10 tribo. Ang kapital na Sikkim. Tapos naging Tisra hanggang sa naging Samaria. Na nakuha ito ng mga Assyrian Empire 721 BC. Kaya nagkawatak-watak itong 10 tribo dahil sa sinakop na sila ng mga Assyrian. At walang magandang hari na nabubuhay sa panahon na ganyan, ng panahon ng 721 BC. Kaya nalupig sila dahil walang magandang hari na magdadala sa kanila. Kaya nangyari dyan, no? Ito natin sa dalawa. Yung 10 tribo dito sa northern part, saka southern part, ito ang dalawang tribo. Si Benjamin at saka si Judah. At may iilan na mga Levita dahil ang templo ay nasa Jerusalem. Doon sila naglilingkod. Kaya yung 10 tribo, dahil sinakop sila ng Assyria, nagkahiwa-hiwalay kung saan-saan sila napunta na lugar. Itong kanilang ruta, makikita natin. Kaya lost tribe sila dahil hindi nagkahiwa-hiwalay sila. At saka ito sa mga parting hintil ito, hindi ito na circumcised. Samantala doon sa kina Juda, circumcised sila. Kaya tinatawag ito sila na mga naliligaw na mga tribo. O siya kay Juda, o dalawang tribo lang. Si Benjamin at saka si Juda. Mayroong mayroon din mabuting hari, pero mayroon ding masama. Kaya hindi maganda yung pamamalakad. May magandang hari at mayroon ding masamang hari. At ito ay sinakop ng Nebukadnezar sa Babylonia. 586 BC, sinakop sila. Kaya yung mga dadalo. The divided kingdom. Southern Kingdom of Israel consisted only of Judah and Benjamin, dalawa lang. At saka may iba na Levita. Dahil dito sa Judah, sa Southern Kingdom, dito ang templo. Kaya ito mga Levita, dito sila na naglilingkod sa templo ng Israel. Ito ang kwento ng nahati na kaharian. Ang panahon ng pati dyan, noong 935 BC,
pagkamatay ni Haring Solomon hanggang 842 BC. Kita mo pababa mula sa mataas, ang bilangan dati ng taon, pababa ng pababa hanggang nakarating sa first century dito sa New Testament na tayo. Kasi yung Old Testament, mula sa taas hanggang pababa. Ah, ito si Jehoiakim, pinatay niya lahat ang mga anak na lalaki ni Ahab. Dito yung pagsakop nila. At saka yung pag, ah, paglilingkod ni Rehoboam, yung kanyang pag-upo sa trono at dito nahati ang ah, empire ni Solomon o yung kanyang kaharian. Kasi si Rehoboam, anak ni Solomon ito. Kaya nang siya ay umupo na hari, dahil siya ang sumunod sa kanya, sa yapak na kanyang ama, ito ang kanyang nangyari sa trono. Nagkaroon ng pagkabahagi. Kasi ang kanyang patakaran, matataas ng mga buwis sa mga taga-Israel. Ang iba nagrereklamo dahil ang taas ng singilan sa buwis. Dahil siya nagari. Kaya hindi maganda ang kanyang pamamalakad hanggang sa nagreklamo ang mga tao na sakop niya. Kaya si Roboam, nagdivision sila o nagati. Nadala ng ibang tao na ayaw sa pamamalakad ni Rehoboam at dinala niya sa uh, Northern Kingdom. Kaya nagkaroon ng division. Yan ang kwento. Dahil sa mataas na buwis, ang mga tao na reklamo at pinamunuan ni Jeroboam na dadalhin yung mga ibang tribo, lalo na yung 10 tribo sa northern part. Pero basbasin ng Panginoon niya na si Jeroboam ang maging hari doon sa uh, Northern Kingdom. Kasi kagustuhan na ng Panginoon niya na magkaroon ng hari ang mga anak niya o yung bayan niya. Ayaw niya na magkagulo-gulo. Kaya makita dyan, Jeroboam, hari ng Israel, saka si Jeroboam, hari ng Judah. Si Jeroboam ito, hindi naman sinabi kung ano ang kanyang lahi, pero ang kanyang pinagmulan, pero sinabi dito na kagustuhan ng Panginoon na siya ang gaganap na hari ng Israel. Kaya malaman natin yan, Israel and Huda, nagkaroon na ngayon ng bawat isa ay independente na. Kaya nahati. At saka yung pagtayo ni Jeroboam ng dalawang gintong guya. Ito isa sa kasalanan. Kaya kung saan nagagalit ang Panginoon sa kanila. Ang isa sa Kaidan, doon sa norte. At ang isa dito sa Bitil, sa southern part. Yun ang nagpatayo siya ng dalawang gintong guya, yung baka. Doon sila nagsasamba. Dahil ayaw ni Jeroboam na pupunta sila sa Jerusalem upang magsamba. Kasi natatakot si Jeroboam baka bumalik yung mga tao sa kay Jeroboam. Rehoboam. Kaya ang ginawa niya, nagpatayo kayo siya ng gintong baka at doon na sila nagsasamba. Doon ang ikinagalit ng Panginoon sa kanila. Kaya sila ay sinakop ng Sisyak, itong mga isa dito na mga kalaban nila. At ang lahat na mga kayamanan ni David sa ni Solomon, kinuha ng itong mga tao nito. Yung Sisyak dahil nagagalit ang Diyos sa kanilang pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Yan si King Jeroboam. Itong hari na kung saan nagdivision ang Israel. Itong pinatayo niya, itong gintong baka. At dito sila na sumasamba sa Diyos-Diyosan na yan.
Sisyak invasion of Judah. First King chapter 14:25. Kaya nangyari ito sa ikalimang paghahari ni Haring Rehoboam. Si Sisyak, hari ng Ehipto pala ito. Kaya siya ay kinalaban niya ang Jerusalem. Kaya natatalo doon sila kay Sisyak. At ang lahat ng yaman ni David at ni Solomon, kinuha nila. Dahil ganun sila, pag nalupig ang isang bansa, kukunin lahat yung mga ari-arian. Lahat, pati teritoryo, kukunin nila yan. Yan ang kanilang patakaran. Kaya dahil sa ginawa niya, nagagalit ang Panginoon, na sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kaya Judas Faithful King, ito isa si Hezekiah pala, isang matapat din na hari. Second Kings chapter 18 to 20. Second Chronicles 29:32, yan ang mga sitas natin. Kaya yung pagkalupig ng Huda na mga Ethiopian, sa kay Shiba naman ito na kanyang pamamalakad. At saka sa pagkapanalo ni Asa sa Marisya o ikalawang Chronicles chapter 14, makikita natin dyan. At ang ngayong samba nila sa kay Baal, yung sa Israel, at saka si Ahab, ang pagpakita ni Elijah. Nakikita nila dyan doon sa nangyayari sa nang maghati ang mga kaharian. Ito na mga nangyayari. Yan, makita natin. King Asa victory. Laban sa Ethiopian. Sa ikalawang Kronika, Kabanata 14. Kaya ang Panginoon, tinalo niya ang mga Ethiopian sa pamumuno ni Asa at ang army ng Huda. Kaya ang mga kalaban, nagsitaka sila. Kaya kahit na gano'n ang ginawa nila, ang Panginoon ay sumasama pa rin sa kanila. Dahil siyempre mga anak sila ng Diyos, Israel, at ipinangako sa kanila ang lugar na yan. Kaya si Haring Asa ang lumupig sa kanila. At ang sa panahon naman ni Jehoshaphat, na nakuha naman ng Huda, nilupig naman ng ibang mga allied troops ng mga Ammon ito. Kaya kalaban nila ito. Mga Ammonites, Moabites, Edomites, ito mga hanggang ngayon sige ang laban nila yan. Mga Palestino ito. Na ito ang nangyari kung saan namatay si Biratsan. Ikalawang Kroniko, chapter 20. Saka yung labanan sa Israel saka sa Huda, sa kasama ang mga Moabites yan. O nag-ally sila, allied Israel kang Juda. Nag-isa sila para kalabanin ang mga Moabita. Second Kings chapter 23. Basa natin dyan. Kaya yung mga paghimagsik sa Edom sa pamamahala ni sa Juda sa panahon ni Hiram. Ikalawang kronika, kita natin yan. At saka sa aklat ni Obadiah, makikita na ang mga kwento dyan tungkol dito sa nahati na mga harian. Yan si Haring Jeroboam. Saka si Jehoshaphat. Ito ang ano niya. Si Jehoshaphat pala ito. Dahil sa panalangin niya, ay natalo yung mga Ethiopian. Dahil lumalapit sila sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi sila pababayaan. Basta ang kanilang pananampalataya
ay tapat sa Panginoon. Ganon din kahit na sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung tapat ang ating pananalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Tutulungan niya tayo. Maliban lamang kung tayo ay lumalayo sa Kanya, hindi tayo tumatawag sa Kanyang pangalan, wala tayong tiwala, walang mangyari sa atin. Kundi bibigyan tayo ng mga malaking problema na hindi natin makayanan. Kaya magtiwala sa Panginoon. Yan ang kwento dito. Kaya hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga anak o yung Israel dahil sila ay tumatawag sa kanyang pangalan. Nananalangin sila, nananalig at may tiwala. Ang Syrian period naman, uh, 842 hanggang 779 BC o pababa ng pababayan. Kaya ang Syria, uh, kinalaban niya ang Huda na kung saan nagkakampi sila sa